daw ni Manila Mayor Honey Lacuna ng oras si dating Mayor Isko Moreno para pag-isipan ang umano'y pagtakbo ng dating alkalde sa 2025 elections. Sa isang Facebook post, sinabi ni Lacuna na alam ng mga Manileño na magkapatid ang turingan nila ni Isko bago pa man ang tambalan nila noong 2019 elections. Dahil dyan, nirerespeto niya naman daw ang desisyon ni Isko, pero may oras pa raw ang dating alkalde na pag-isipan ang kanyang mga plano. Alam din daw ni Lacuna na titimbangin ng mga Manileño ang kanyang karakter at pagsisilbi sa publiko sa eleksyon 2025. Umugong sa social media ang usap-usapang tatakbo muli bilang mayor ng Maynila si Isko. May shinare kasi siyang Facebook video ng mga residente na kinakantsawan siyang bumalik. Ang sagot niya lang dyan, laging may awa ang Diyos. So ayun po yung balita, no? Dahil po yun sa post po ni Ma'am Honey Lacuna nakaraan po na about po kung sakalin pong tatakbo ang ating butihing Yorme Isko Moreno, mga kois, no? Yan po ang pag-usapan natin sa video ito, mga kois. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ano po bang ibig sabihin nito? Kakalabanin niya po ba si Yorme Isko Moreno? Handa po ba siyang labanan si Yorme Isko Moreno? Yan po yung pag-usapan natin, mga kois, mga guys. O handa po ba siyang magpaubaya para kay Yorme Isko Moreno? Or si Yorme Isko Moreno ba ay tatakbo pagka-senador? Ayan. So babasahin natin tong post ni Ma'am Honey Lacuna at sinagot naman po ni Yorme Isko nang mabuti naman, mga kois, no? Hindi naman po mabalang na sagot, sa mabuting paraan po. Ang sabi po niya dito, wala po akong makita. Mahina kasi yung net ko. Wait lang, basta mayroon pong sinabi si Ma'am Honey Lacuna. Trust of Manileños will be revealed. Siblings love will endure. Oh, kita mo yun, mga kuis, mga gayas. Sa umpisa pa lang, doon mo masasabi na grabe yung pagmamahal ni Ma'am Honey Lacuna sa ating buting Yorme Isko Moreno. The Commission on Elections has set the period for filling certificates of candidacy from October 1 to 8, 2024 for those running in the May 12, 2025 national and local election. So that the truth is not yet the time for politics. It's time to prioritize the needs of people. Ano pong sabi ni Ma'am Honey Lacuna? Bumalik ka na! 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 I love you. Itinakda ng Commission on Election ang panahon para sa paghain ng Certificate of Candidacy or COC. Mula October 1 hanggang 2024 para sa tatakbo sa Mayo 12, 2025 pabansa at sa lokal na halalan. Kaya ang totoo, hindi pa panahon para sa politika. Panahon na para unahin ang mga pangailangan ng mga tao, mga otaw. Wow, magandang mensahe yun. Ang aking pangunahing prioridad ay palaging pangangalaga at paglilingkod sa lahat ng mga Manileño. Wow. Gaya ng uutos nila noong nakaraang halalan, ang focus na ito ay mananatili hanggang sa paghahain ng kandidatura at higit pa kung magpapatuloy ang tiwala ng Manila sa ating pamunuan. Tanggap ko ang realidad ng politika. Batid ng mga Manileño na bago pa man mabuo ang tambalang Isko Honey noong 2019 eleksyon at mula pa noong nabubuhay pa ang aking ama at Asenso Manileño founder Danilo Lacuna Sr., yan po yung tatay ni Ma'am Honey Lacuna. Turingang magkapatid na ang panata namin ni Isko sa isa't isa. On my part, that commitment remains habang hindi nagbabago ang pagmamahal ng kapatid ko sa kanya. Sa puso ko, tiwala ako na pareho tayong dedikids sa
dedicated sa pagtrabaho, paglingkod sa mga Manilenyo. Kaya binibigyan ko ng panahon. So anong ibig sabihin doon, mga kuis magayas? Bibigyan daw ng panahon. So mapaisip tayo, mga kuis magayas, magpaparaya pa si Ma'am Hani Lacuna kung sakaling tatakbo si Yorme Isko sa pagka-mayor ng Maynila. Tama po ba, Ma'am Hani Lacuna, yung pagkakaintindi namin? Kaya binibigyan ko ng panahon ang aking mahal na kapatid, si dating Mayor Isko Moreno Dumaguso, upang muling isaalang-alang ang kanyang mga plano sa Manila. So mapapaisip tayo dito, mga kuis, mga gayas, na kung sakaling mang naisipan ni Yorme Isko na tatakbo po pagka-mayor ulit, mukhang mag-giveaway po ang ating mayora para kay Yorme Isko Moreno. Sa pagkakaintindi ko po, ha? Yun po ang pagkakaintindi ko. Disclaimers po. May iba't iba po tayong opinion sa ating sarili. Ayon po sa kanyang post. Ayan. May oras pa siyang pag-isipan ang kanyang desisyon. Bilang ate niya sa public service, nandito ako para gabayan siya. O diba? Parang nagpapahiwatig na, Yorme, pag tumakbo ka ng mayor sa Manila, I give the way to you. Parang ganun lang, mga kuis, no? Noong nakaraang kampanya, nagtiwala si Isko at ang Manilenyo sa aking kakayahan bilang kauna-unahang babaeng alkalde o mayor ng Maynila. Ayan. Kinikilala ko na ang darating na halalan sa Manila ay isang pagsubok. So mapapaisip ka ulit. Kanina parang nagpapahiwatig na magbibigay siya ng daan o mag-giveaway siya kay Yorme Isko kung sakaling tatakbo si Yorme Isko sa pagka-mayor ulit ng Maynila. Tapos ngayon, sabi naman niya, kinikilala ko na ang darating na halalan sa Manila ay isang pagsubok para sa mga Manilenyo upang timbangin ang aking pagkatao, pamumuno, serbisyo at pananaw para sa Maynila. Gets ko na. Kung sakaling mang hindi tatakbo si Yorme Isko sa Maynila at magsenador si Yorme Isko, alangan naman walang kukontra dyan kay Ma'am Hani Lacuna bilang isang mayor. Siyempre, mayroon na nga po ngayon nagpaparamdam na nga nagpaparamdam na nga sila. Kasi malapit ng eleksyon. Yun lang po nila, magparamdam pag eleksyon na. Pag malayo pang eleksyon, hindi mo sila makikita dyan sa Manila. Di ba? Yun po ang ibig sabihin siguro ni Ma'am Hani Lacuna. In my own opinion na po yun. Yung sinasabi po niyang, kinikilala ko naman ang darating na halalan sa Manila ng isang pagsubok para sa mga Manilenyo upang timbangin ang aking pagkatao, pamumuno, serbisyo at pananaw para sa Maynila. Ayan. Bahagi ito ng ating pangako sa mga demokratikong prinsipyo. Nandito tayo hindi para personal na ambisyon, kundi para sa kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga Manilenyo at para sa karangalan ng ating bansa na kinakatawan ng Manila bilang kabisira ng ating bansa. Ayan po. Ginagalang ko ang desisyon ni dating Mayor Isko Moreno Dumaguso or Francisco Isko Moreno Dumaguso, habang kinikilala rin na mayroon pa siyang oras upang muling isalang-alang ang kanyang mga plano. Ipagpatuloy ko ang pagtatrabaho sa Maynila dahil ang mga Manilenyo ay aking pangunahing prioridad or kanyang priority talaga, no? Sa kabila ng anumang political circumstances, nananatili akong ate Hani
Lacuna at ihani kay Yorme Isko Moreno. Grabe yung hugot o pagmamahal po na ng ate ni Yorme Isko Moreno na walang iba po na si Ma'am Hani Lacuna, na handa po talaga siyang mag-giveaway, magpaubaya para sa ating buting Yorme Isko Moreno. At kung anuman ang desisyon ng ating butihing Yorme Isko Moreno ay kanya pong igalang ito. Ayan po. Talagang mapapawaw ka po sa kanilang tandem o samahan talaga ni Ma'am Hani Lacuna at ni Yorme Isko Moreno, mga kuis noon. Talagang grabe. Parang sobra pa sa magkakapatid, no? So ito po yung 6 hours ago, sabi po ni Yorme Isko Moreno, "Good morning mga batang Manila, don't panic, it's organic." Talagang napaka-organic po si Yorme Isko, mga kuis, magayas, no? According, English yun ha, English, according po sa post ni Ma'am Hani Lacuna, Doktora Hani Bakuna, yun po ang tawag ni Yorme Isko noon sa panahon ng pandemya. According, ayon po sa post po ni Ma'am Hani Lacuna, talagang undecided pa si Yorme Isko kung may balak po ba siya this coming 2025 midterm local o national election. So, klarong-klaro naman po sa kanyang post na hindi pa po naka-decide si Yorme Isko kung tatakbo ba, kung magiging mayor ba siya, tatakbo ba ka-mayor, kung tatakbo pa siya pagka-senador. Undecided pa po ang ating buting Yorme Isko Moreno. Kaya siguro mababasa nyo at makikita mo sa kanyang post na don't panic, it's organic. Told you wins. Well, talagang marami na pong Manilinyo na nananawagan, Yorme Isko, bumalik ka na. Siguro namimiss na yung si Isko, mga kuis, mga gayas. Kinalala ko dati, may kanta yan eh. Ngayong gabi, Isko, ikaw ang sundalo ko. Habang kami tulog, si Yorme Isko nagbabantay sa'yo. Ganon po si Yorme Isko. Bakit ko po nakantat na sabi yun? Galing kay Bambo yun ha. Hallelujah yun. Kasi si Yorme Isko nung panahon ng kanyang administration, sa panahon na siya pang mayor dyan sa Maynila, hindi yan natutulog. Parang Kuya Germs lang. Binabantayan kayo, Manilinyo, habang kayo'y tulog, si Yorme nag-iikot. Kasama ang kanyang hippie na si Sir Ibay. Yan po sigurong namimiss ng Manilinyo kay Yorme Isko Moreno. Aminin! Kaya gustong-gusto nyo talagang bumalik si Yorme Isko ng Maynila? Well, kami mas gusto po namin si Yorme Isko sa Senado. At lituhin natin si Yorme Isko. Kung kayo gusto nyo sa Manila si Yorme Isko, marami din nagsasabi na gusto namin si Yorme Isko sa Senado. Syarong hindi malibog si Yorme Isko. Tika lang, disclaimers. Iba po yung malibog sa Bisaya. Yung malibog sa Bisaya po is nalilito. Okay. Posibleng hindi nalilito si Yorme Isko sa Manila. Yung mga masasamang pag-isip dito, iba yung malibog sa Bisaya. Yung malibog sa iba yung libog sa Tagalog, iba yung libog sa Bisaya. Ewan ko kung may malilibog ba sa Ilocano. Sinong Ilocano dito? Kasi si Yorme, dugong Ilocano yan eh. Dugong Ilonggo yan eh. Sorry. Dugong Ilonggo. Kaya talaga, alam nyo, siguro ang iniisip niyo ni Yorme Isko Moreno, tatlo. Bakit ko nasabing tatlo? Pinakauna, kung tatakbo siya muli, maiiwanan na naman niya ang kanyang pamilya. Kasi, workaholic eh. Iba magtrabaho ang ating butihing Yorme Isko, workaholic. Kasi iniisip niya, kung babalik siya bilang isang public servant, maiiwan na naman niya ang kanyang family, ang kanyang pamilya. Una yung iniisip ni Yorme Isko.
Pangalawa, kung sakali babalik siya sa pagka-mayor ng Manila, ang iniisip naman niya, paano na? Paano na si Ma'am Hani Lacuna? Kaya talagang undecided, no? Undecided talaga. Pangatlo, ang iniisip ni Yorme Isko, kung sa Senado na naman si Yorme Isko Moreno, siguro maisip niya doon na yakang-yaka ni Ma'am Hani Lacuna ang Manila. Talagang doon talaga masusubukan ang galing, ang talino, ang dedicated sa trabaho ang ating buting Yorme Isko pag nasa Senado talaga siya mga kois, mga guys, no? Pero talagang ewan ko ba itong mga Manilenyo, talagang mahal na mahal talaga nila, siguro nila si Yorme Isko, mga kois. For sure. And definitely, no? Kasi kahit saan ka makitang video, kahit saan napunta si Yorme Isko sa lupalok ng Maynila, kahit saan dyan, talagang nananawagan po yung Manilenyo, bumalik ka na! Bumalik ka na! Ito yung nagpapatunay, oh. Baka sabihin nyo, sinungaling ako. Bumalik ka na! Ah, Bumalik ka na! sabihin nyo, sinungaling ako. I love you. Oh. Maraming salamat po sa lahat ng andito. At sana po nakapag-like, shares, and subscribes. At pag-click ng notification bell naman po para updated po kayo sa lahat ng mga video o live na gagawin natin. Sana po. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Pilipinas. God first. Bye-bye all. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.